If mountains fall, the storms so true, trust in you. Always true, yes, and strong, redeeming grace, joy and praise, the saints in me. So we pray the rights of Jesus, song number 77 of my song.
It's the song, this is the one. When the days before, when the clouds are high, when the clouds are high, there's one this morning. There is one you are, Jehovah. Jesus is the one. Jesus is the one. Yes, he's the only one. Then he passed. Now the freedom is done. He speaks, you know, that clouds will have to go. Just because you love your soul, all of yourself. All of yourself in love. Life is but a wait for Jesus to lead. And I'll pray to Jesus. Oh, He will drive away. Jesus is the one. Jesus is the one. Yes, he's the only one. Let me guys until he's done. When he speaks, you know. We'll have to go. Just because you love you so. When you come the doors, when you come to doors, there Jesus is the one. Yes, he's the only one. And he passed until the day is done. When he speaks, you know.
because you love you so. Song number 178. I will also when I come To the river, I am feeling on when the last wind of sorrow has blown, there is somebody waiting to show me the way. I won't have to cross Jordan alone. I won't have to cross Jordan alone. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, you'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. oftentimes I'm forsaken. Oftentimes I'm forsaken and weary and sad. When it seems that my friends have gone down, there is one that cheers me and meets my heart. I won't have to cross Jordan. That's not song. All the people sing songs. And billows of sorrow and true love won't be sweet. Christ the Savior will care for me To the end of the road. till the end of the journey. My soul will be. I won't have to cross Jordan. I won't have to cross Jordan. Jesus died all my sins to atone. When the darkness I see, you'll be waiting for me. I won't have to cross Jordan alone. Isang kanila sa lahat. Thank you for Jesus. So, kami Diyos na po, Lord, hindi Panginoon, nagkakitiw ang Jesus. Pangalan,
Lord, ibabalik kami ng kaput. Salamat, Lord, sa kailangan mo, Diyos, na tuloy na nagawa sa amin. Tuloy na pag-iingat, Panginoon, sa aming buhay, Lord, na hindi ka nagkulang, O Diyos, na ibigay ang kalakasan sa amin. Maging, Panginoon, sa buhay na taglay namin, Panginoon. At Lord, sa tuloy, Panginoon, na pagtubayad na pangailangan ng pinansyal, O Diyos. Maging, Lord, papasalamat kami, Panginoon, sa kahingat mo, Lord, sa amin na sa kami na nadako ito, Lord, na ligtas at kayapa, Panginoon. Hindi man, O Diyos, panahon, Lord, ay muna, ngunit, Lord, di pa rin nagkulang ang pag-iingat mo sa amin, O Diyos. May balik sa iyo, wala akong papayan. Pasalamat, Panginoon. Dahil ito, Panginoon, kinikilala namin ang aming mga sarili, papakumbang sa iyong harapan, Lord, kami, O Diyos, ay hindi nakat, Panginoon, ang matulid sa iyong harapan, kami, Panginoon, na patuloy na nakagawa ng kasalanan sa iyong harapan, O Diyos. Hinihingi namin, Panginoon, ang pagkawalan, Panginoon, Lord, hindi dapat kami muli na patuloy, Panginoon, at umarap sa iyong harapan, O Diyos, Lord Jesus, gawain ito, Panginoon, ilangin din namin, Panginoon, ikaw ang muna, ikaw ang naging na, Panginoon, magagamitin mo, Diyos, na tuloy pagpapala mula sa una, Panginoon, hanggang sa hindi daluin ng pagpapala mo, Diyos, mga salita, ikaw, Lord, mag-bless na nila, itago sila sa iyong likuran ng Diyos, upang hindi ang kanyang pagkakamali yung makita, kundi ang iyong kapagihan, Panginoon, Lord, nilalahanin mo, Panginoon, ang bawat beses namin ng Diyos, Lord, mamagsalay, Panginoon, na silang hindi nakarating, Panginoon, sa mabuli ng magilanan ng Diyos na kamay sa tiwala. Hindi kapatiran namin na pagdamo, Panginoon, sa gawain ito, Lord, na ito, Panginoon, pag-ingat sa kanila, kung gano'n naman ng Diyos, pinag-ingat, Panginoon. Ganun din, Panginoon, sa ipagdamo, Panginoon, na nilaraos, Lord, ito ko ng gawain. Palayan mo sila, Panginoon, kung gano'n naman palayan sa gabi ng Diyos. Sa iyo, may balik lahat ng mga pasalamat ng tuwala gawain na ito. Sa pangalan ng aming kayo, supos na ang Diyos at Pilipinas. Amen. Amen. Ang palayan mo po po at kita lang bawat isa. Isang pagkalang gabi po sa bawat isa sa mga natin kayo sa Kristo. Amen. At kung may mga testimony po kayo or galing ang wiki, sulong ng post na klase papel, pati po sa prayer request para mamaya ay mabot po natin sa mga aral at tuloy-tuloy po tayo. Amen. At bago tayo tumako sa testimony, mawin po muna tayo sa lyric there. Song number 1, 30 natin mga song po. If the world all the silver that it's full, that we have to get along with your friend. As we enter His word, how we need your word. Take your burden to the Lord, leave it there. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. He loves and never loves. He wishes we well. Take your burden to the Lord and leave it there. Your body suffers pain, and your heart in pain, and your soul will sing in despair. Jesus knows the pain to feel. He can say that He can heal. Take your burden to the Lord and leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. He loves never
Take your burden to the Lord. Leave it there. Thank you, Lord. When your enemies sin and your heart begins to fail, don't forget that God in heaven answers prayer. He will take away from you. He will make a way for you. Take your burden to the Lord. Take your burden to the Lord. Leave it there. We are beautiful in this Lord. Your youthful days are gone, and all is carried on. And you ride best beneath the wheel of care. And you will never know that. You will never get there. You will live to the end. Take your burden to the Lord. Leave it there. Leave it there. Take your burden to the Lord. Leave it there. He will rise and never down. He will certainly bring you out. Take your burden to the Lord. Leave it there. Next up inside, weekend na yan. Leave it there, leave it there. Take your burden to the Lord and leave it there. If you trust and never doubt, He will surely bring you out. Just take your burden to the Lord and leave it there. Amen. Ayan. Mamaya, tayo luluhod, mananalangin sa Kanya. Alalahanan itong mensahe na ito na lahat ng papiro sa atin, lahat ng word yan natin, ibigay lang natin sa Kanya. Sabi na, take your burden to the Lord and leave it there. Amen. At tayo darang po sa isang kawin ng buhay. Testimony kung meron lang po nais ay mataas na lang po ng kaway. At kung wala naman po, nais po namin ugali ng yung people po. Sa iyong nabulihan.
sumamo, kaibigan ng puso. Kaya ngayon aming inaalay ang buhay na iyong binigay. Gamitin mo, Panginoon, sa iyong kapurihan. Kaya ngayon aming inaalay ang buhay na iyong binigay. Gamitin mo, Panginoon, sa iyong Nais ko pong galing ng meeting or just very thinking. Nais ko lang po magbalik na punting salamat sa ating Panginoon sa kalagdagang taon na muli niya pinagkaloob sa akin at sa mga katugunan ng panalangin maging sa mga kalakasan na nagmumula sa Diyos. Sa Diyos na pinapalitan po sa diba sabi ko sa kalagdagang taon na pinagkaloob sa atin sa Kanya na natin pagkakaroon. At wala naman po tayo po yung nasa bagay. Natigoy ay galing ng salita natin. Panginoon, tayo ng pagbuling bawat sana tayo ngayon. At bago ko tawagin natin mga karabis na pawityan, sabi, reach out and touch the Lord. reach out and ask the Lord, as He answers by. You will find it's not so busy to hear your heart's cry. He's passing by His moment, your needs to reach out and touch the Lord as He goes by. Reach out and touch the Lord as He passes by. You will find it's not too easy to hear your heart's cry. He's passing by this moment, your needs to survive. Reach out and touch the Lord as He goes Holy Spirit, come into my heart. Come to me, sweet Holy Spirit, I pray. You are the joy of my heart. Oh, hallelujah. Hallelujah. Holy Spirit.
my heart. God, please me, Holy Spirit, I pray. Lord, the joy of my heart. Sa pag-aari mo sa sumugan, ikaw ang Diyos na marapat sa ngayon sa gabing ito, Panginoon. And Lord God, ikaw ang Diyos sa aming pinapasalamatan sa namin, Lord God, pinakaas ang lahat ng kapulihan, pagsamba, Panginoon, iwalhati sa ipagkilang pangalan. Lord God, thank you for this day, Father, na Lord God, ikaw ang ingat sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Salamat sa kalakasan, salamat sa buhay, at hindi ka nabagay namin sa mga oras na ito, Panginoon, at kalakasan na, Lord God, kami ay naparito upang muli, O Diyos, ay lulod sa isang pananalangin, ay madudulog at magdadala na aming mga inaing, Panginoon, at susumamo sa iyong trono, Panginoon. Lord God, really humbly ask for forgiveness, Father, for your mercy and grace to each and every one of us. Lord God, tawarin mo, Diyos, sa aming mga kasalanan, sa aming mga nagawang kapusan. Lord God, ikaw ang paglinis na aming mga puso, Panginoon. Purify our hearts, Lord God. Lord God, may we be able to communicate to you and to address all our petitions unto your throne. Father, na maging pag-uusap niyo ang bawat dalangin natin sa gabi. Panginoon, Lord God, ikaw ang aming inaasahan, aming mo sa inikonan, sa iyong mga set namin pagbubalay-balayan. Hayaan mo, Diyos, na makuha namin ang pinaka-essential, Panginoon, ang pinaka-mensahe mo sa gabi ito. Nang sa gano'n, Diyos, sa aming pananalangin ay nandoon at buo ang aming pagtiwala at panampalataya sa iyo, Panginoon. Knowing that you are the doer and, Lord God, hindi mo sinisira ang iyong mga pangako sa mga sa amin, Panginoon. Sinabi, Lord God, itiwala lahat at hinihiling ang mga bagay nito sa matamis na pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming Diyos na nagpapagligtas. Amen. May para tayong makapatis ng mga sa katiwala ng kasalangan. Book of Esther. Nagbawas tayo ng isang talata sa kasalangan sa may inuhan sa pagbasa sa chapter 4. Esther chapter 4. So, sa verse 1, isang basahin sa Fikang Banyaga. Esther chapter 4. Verse 1, And when Mordecai perceived all that was done, Mordecai rent his clothes and put on sackcloth with ashes and went out into the midst of the city and cried with a loud and bitter cry, and came even before the king's gate, for none might enter into the king's gate clothed with sackcloth. And in every province, whithersoever the king's commandment and his decree came, there was a great mourning among the Jews, and fasting, and weeping, and wailing, and many lay in sackcloth and ashes. So Esther's maid and her chamberlain came and told it her. Then was the queen exceedingly grieved, and she sent real men to clothe Mordecai, and to take away his sackcloth from him. But he received it not. Then called Esther for Hathach, one of the king's chamberlains, whom he had appointed to attend upon her, and gave him a commandment to Mordecai to know what it was and why it was. So Hathach went forth to Mordecai unto the street of the city, which was before the king's gate. And Mordecai told him all that had happened unto him, and the sum of the money that Haman had promised to pay to the king's treasuries for the Jews
to destroy them. Also, he gave him a copy of the writing of the decree that was given to Shushan to destroy them, to show it unto Esther, and to declare it unto her, and to charge her that she should go in unto the king, to make supplication unto him, and to make request before him for her people. Then Enhataj came and told Esther the words of Mordecai. Again, Esther spake unto Hathach and gave him commandment unto Mordecai. All the king's servant and the people of the king's provinces do know that whosoever, whether a man or woman, shall come unto the king into the inner court, who is not called, there is one law of his to put him to death, except such those whom the king shall hold out the golden scepter, that he may live. But I have not been called to come in unto the king's these 30 days. Then they told to Mordecai Esther's words. Then Mordecai commanded to answer Esther, Think not with thyself that thou shalt escape in the king's house more than all the Jews. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall there be enlargement and deliverance arise to the Jews from another place. But thou and thy father's house shall be destroyed, and who knoweth whether thou art came to the kingdom for such as a time as this? Then Esther did and returned Mordecai this answer. Go gather together all the Jews that are present in Shushan, and fast ye for me, neither eat nor drink 3 days, night or day. I also and my maidens will fast likewise. I will go into the king, which is not according to the law, and if I perish, I perish. So Mordecai went his way and did according to all that Esther had commanded him. At sa tanong Diyos at pag-usapin sa ganito, ngayon ay nakuha. Ngayon, binabati ng bawat sa isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoon Hesus Kristo. Magandang gabi po. Magandang gabi po. Magandang gabi. Ngayon, at medyo kanina lang nag-sink in sa akin yung mga pangyayari. So, kasi, although it was advised na ni Brother David noong Sunday, nag-usap naman dito, na yun nga, parang si Brother Rolly, si Brother David, sa Darla. So, ako naman, okay, parang okay lang ako. So, and busy kasi sa trabaho. So, pagpunta ko, parang doon lang nag-sink in yung mga pangyayari. So, the good thing is, yun nga, syempre, kahit pa paano, nagbabasa tayo and handa tayo sa mga ganitong sitwasyon. So, hindi masyadong caught off guard, diba? So, and kasi sa totoo lang, sobrang dami kasi ng mga pangyayari ng gaganap sa mga nakalipas. Hindi lang syempre sa mundong Davao, pero kahit naman sa buhay natin, diba? So, sobrang dami na ewan ko lang, parang yun talaga sa trabaho, sobrang daming na-expect sa'yo ng mga tao, di ba? So, tapos kanina, parang may in-announce pa na, sinabi mo ba sa akin, pero sabi niya, isipin mo na, ayaw mo magsipin sa isip mo. Tapos, medyo nagsisink in na yung mga mangyayari. So, ayun. So, alam mo yun, hindi kasi natin tinitingnan lahat ng bagay as, well, others, kasi, depende kasi sa point of view, eh. Diba? I mean, hindi ko kasi masabi siya as something to be happy or to be responsible for. Pero, basta may context nun is, may papahawak sa akin sa pang-company na sasarado kasi siya. So, I observe siya ng isang namin, ng company namin. So, technically, yung magiging accounting doon would be under daw sa amin. So, actually, under sa amin. So, yun, ayaw mo naman, tinatawanan ko lang muna kasi okay lang. Pero, sabi niya, ayaw mo magsipin. Tapos, ito hindi na nagsisipin. O nga, another nasa lang ito. So, ayun, tapos, sa office, lagi naman gano'n. Sobrang bilis ng oras pag nasa opisina ka kasi wala
hindi mo nararamdaman yung mga, parang sabi ko na, wala naman akong pinagagawa ngayong araw to, pero parang ang bilis ng oras. Sabihin pa yung meeting namin, parang past 5, usap-usap na kami. Kasi nga, hindi nagsisingit sa akin talaga na, mga pala, yung picture nga, diba? So, ayan. Anyway, so, ayan, nalit tayo, kala ko din yung people service tayo ngayong gabi. Buti na lang, may mga ilang magtanda sa iglesia na nakakatin. Pero kanina kasi, nabutan ko puro young people. So, young people service na ngayong hapon na. So, yun pala, ayan, kasi, ayan, simula na naman ng tag-ulan ngayong buwan na Mayo. So, expect natin yan na kapag maulan talaga, medyo hirap sa pagbabiyahe. Diba? So, eto, nung binabasa ko tong scripture na to, may iba akong nakikita ang pangaral, pero on the other side, may isang nakukuha din naman akong isang message dito. I mean, depende kasi on how you look into the point of view ng scripture. Diba? Kasi may iba't ibang mensahe yung nakapaloob sa isang... Kaya minsan, kahit si Barbara lang, may isang scripture siya binasa, pero pag tinignan mo yung mga pangalan, iba-iba yung title. Kasi nga, depende sa paano mo binasa at ano yung mensahe nung scripture na yun. Parang, ayun nga, tulad ng kanina, pag inisip mo, depende kasi sa pagkakaroon. Di ba, kung opportunista ka, gusto mo laging may pineflex na, ito ako. Pero pag malaki yung another task, di ba, duty na ibibigay sa'yo. Pero, pag din naman siya as responsibility, parang, diba, tapos hindi mo pataas sa ito. Ganun. Yeah? So, parang iba yung tingin mo. Diba? So, depende yan sa point of view. Diba? Ng mga nagagawa mo. So, at nangyayari sa buhay mo. Anyway, muna ako na sinabi ni Esther, if I perish, I perish. Ganun naman kasi. So, ibig sabihin, pwede mong tingnan yun na bahala na. Yan kasi yung pwede mong tingnan yun, if I perish, bahala na. Pero, that word has also another interpretation, which is pinapag-usapan natin yan. Ayan. At ito yung mahalagang intindihin natin sa gabing ito, na tuwing tayo mananalangin, how important to pray selflessly. Diba? So, how to have a selfless prayer. Kasi, madalas, pupusta ako na kaya minsan mabilis tayo manalangin kasi ang pinapanalangin ko lang sarili. Tama ba? If you go into a selfless prayer, hindi sapat ang 5 minuto. Hindi sapat ang 10 minuto to do a selfless prayer. Because it's a selfless. Bottom nga niyan, matagal ka na nakailuhod, pero yung sarili mo yung hindi mo napag-pray. Diba? So, that's our topic eh. Gaano kahalaga ang isang selfless prayer. And then we look into this Esther. So again, supposedly, ito nga yung isang point of view. Esther, again, is a type of a brand, type of a church. Diba? So, background lang, Esther has been a substitute or the first runner-up, hindi mo first runner-up, pero siya talaga yung substitute queen instead of Vashti. Diba? Again, Vashti also is another type of a church. Diba? And Ahasuerus is the king that time. So, anong story ni Ahasuerus? Ahasuerus is from the kingdom of 543. Anong kaharian si Ahasuerus? Persia. And it's a Persian Empire. The king Ahasuerus. So, conqueror siya. So, marami naman siya na-conquer na mga bansa. From, sabi nga dyan sa chapter 1, from India to the Middle East, and conquer ni Ahasuerus. Pero, magandang or mabait na hari kasi si Ahasuerus, like, kinapture niya yung mga
bansa na yun, pero pinanatili niya yung culture. Kaya kahit si King Cyrus, pag nabasa niyo si King Cyrus of the Persian Empire also, he maintained that culture. Na hindi katulad ni Babylon, na kaya sumunod sa religion ni Babylon, kaya sumunod sa pamantayan ni Babylon. Si Persia, or si Cyrus and Ahasuerus, pinanatili niya. Kung kayo ay Hudyo kayo, manatili kayo sa sistema niya, manatili kayo sa religion niyo. Yun, ganong hali si Ahasuerus. So, it's just a little event that nagkaroon ng celebration si Ahasuerus. So, siya, nalasing, tuwan-tuwa, and maganda naman daw kasi si Vashti. Diba? So, he wants Vashti to display, para i-show off sa mga prinsipe, sa mga governors na yung sa party niya. So, tinawag niya si Vashti. Diba? Tapos, ito si Vashti, nagmatigas yung sa pabalbal na salita na attitude. And ayaw niya. Sabi niya, papakita mo lang sa'yo nun. So, hindi siya pumunta. Napahiya ngayon si Ahasuerus. Diba? So, parang ganyan din sa mga nobya, nagsasabing nobya, tapos, tinatawag sa simbahan, ayaw pumunta. Diba? Tinatawag na gumanap ng gawain, diba? May binigay ng trabaho, kasi, yun naman talaga yung posisyon niya, ayaw gagpanan. Diba? So, napapahiya yung Diyos. Napapahiya yung Diyos. Bakit? Talento mo yan eh. Gifts mo yan eh. Diba? Tinawag ka dyan eh. Tapos hindi mo gagampanan. So, napapahiya yung Diyos sa'yo. Diba? Ang masama pa niyan, iniisip kasi ni Vashti na hindi, hawak ko sa leeg si Ahasuerus. Ganito naman yung mga Kristiyano ngayon, akala nila pag hindi nila ginampanan yung trabaho nila sa Panginoon, na nalulugi yung Diyos sa kanila. Diba? Hindi. Same nangyari kay Vashti, sabi ni Ahasuerus, kinabukasan, sabi niya, anong magandang gawin? Tinanong yung mga prinsipe. Anong magandang gawin kay Vashti? Sabi ng mga prinsipe, hindi pwedeng manatili si Vashti as a queen. Bakit? Magiging example siya ng mga babae. Paano yung asawa namin? Susuway na rin kami ng mga asawa namin. Bakit? Kung ikaw nga, hari, sinuway ka lang ni Vashti, paano pa kaya kami? So, dapat sa kanya, impeach. So, tatanggalin. Ganon din sa isang Kristiyano. Kapag talaga nagmatigas ka sa Panginoon, ayaw mong sumunod sa pinapagawa niya sa iyo, mas gusto mong sumunod sa sarili mo, nag-attitude ka sa Panginoon, huwag kang umasa na mananatili ka. Tama ba? Darating ang point na may impeach ka. Malaman mo na lang, wala ka na palang title. Tama? So, na-impeach si Vashti. So, nawala na siya sa pagiging reyna. And tapos ilang taon, ilang buwan ang lumipas, hindi siya agad pinalitan eh. Pag pinasa mo yan, hindi siya napalitan. Si Ahasuerus marupok kasi. So, lumipas yung panahon, sabi dun sa Bible, naalala niya si Vashti. Yan. So, alam mo naman, pag na-miss, yan. So, na-miss ni Ahasuerus si Vashti. Yeah. So, nakita ng mga prinsipe, nakita ng mga sabi nila, my king, if it pleases thee, diba? If nakalugod sa'yo, if okay sa'yo, sabi niya, maghanap ka na ng bagong reyna. Maraming magagandang babae sa kaharian mo. Pwede kang kumuha ng kapalit ni Vashti. Ganun din sa Kristiyano, huwag mo isipin na ikaw na yung pinakamabait na Kristiyano, ikaw na yung pinakamatimong Kristiyano, na kapag nag-attitude ka sa Diyos, wala siyang ipapalit sa'yo, marami siyang ipapalit sa'yo. Agree? Agree? Ayan. So, ang nangyari, sige, maganda tayo. Maghanap. The search for Miss Persia is on. So, doon nakat yung storya. Kasi pumasok ang storya ni Mordecai.
So si Mordecai ay, kasi ito yung panahon na na-conquer ng Babylon ang Israel. So nag-scattered abroad ang Israel at ito yung mga refugee, we call them refugees, na mga tumakas sa iba't ibang bahagi ng mundo ang Israel at may napunta doon sa lupain ni Ahasuerus. So si Mordecai ay, kana na ulit na Esther? Ha? Kana na Esther? Ha? Si Esther ay kanyang uncle's daughter, sabi ng Bible. Okay? Di ba pinahaba pa kasi ng Bible? Siya ay pinsan ni Esther. Okay? Pinsan si uncle's daughter. So, anak ng tito ko. Okay? So, ano mo yun? Pinsan. Magpinsan sila. And confusing lang kasi, and he took Esther as her daughter. And kaya parang lalabas pamangkin. Pero, yun sabi dyan, it's his uncle's daughter. So, magpinsan sila. Diba? Pero, maganda kasi si Esther. Diba? So, at unang strategy ni Mordecai is itago ang pangalang Esther sa pangalang Hadassah. Hadassah. Ayan. At never dapat siyang magpakilala na isa siyang Hudyo. Kasi meron doon sa Persia na isang Agagay. Mga Agagites. At alam mo na may story ni Lady Agag. Okay, so yun yung nangyari. At yun ay si Haman. Okay, so set aside the story. So Mordecai is, inalagay niya si Esther at pinasok niya sa competition si Esther. Now, si Hatach, tama ba? Siya yung nakakita or nagkaroon ng, ano ba, naging favorite niya si Hegai. Ayan, si Hegai ito na. Si Hegai. Ayan. Si Hegai yung mamimili, yung magpa-facilitate kasi ng competition of the search for the Miss Persia. Yeah. So si Hegai is, nakakita siya agad ng favorite niya. Si Esther. Yeah. Pero talaga na siyang Kristiyano, kahit saan naman punta, biglang may magka-favorite sa'yo. Tama. Basta mabait. Kasi yung appearance mo eh. Tama. Sa school mo, may teacher na maging favorite ka. Kahit strict yun, tapos parang bait-bait na sa'yo. Tama. Naranasan ba yan? Hindi yan ba naranasan? Hindi ka bait. Hindi. Kailangan gano'n yan eh. May point in time na, alam mo yun, may magkakaroon ng, hindi ka naman naging mabait sa tao na yun, di ba? Maging favorite ka niya. Yeah. So, magandang experience yun kasi, alam mo yun, naging medyo magaan yung buhay mo. Which is nangyari kay Hadassah, na naging magaan yung buhay niya, inaalagaan talaga siya nitong si Hegai. Now, to cut the story short, hindi naman gusto yung focus natin. Siya rin naging reyna. So, kahit si Haring Ahasuerus, so nakita si Esther, ganda siya kay Esther. And she loved Esther. Diba? Dahil naman ang isa ding nobel ni Cristo, diba? Dahil tinanggihan ang biyaya, tayo yung binigyan ng biyaya. Kaya yung pangako sa iyo mas iba kaysa sa Israel. Tama ba? Hindi mo kailangang sumunod sa batas. Kailangan mo lang sumampalataya. And that's a grace. And it's more than enough. Tama ba? So, yan. So, si Esther ngayon ay naging reyna. Okay? And then one time, natong si Mordecai, kasi palibasa may kapit sa taas. Tumatambay sa gate ng hari. May nakatambay siya doon lagi. Tapos, naharinig siya ng conspiracy or a plot against Ahasuerus to be assassinated. Okay? So, kailangan may gusto pumatay kay Ahasuerus. Kaya narinig niya. Ngayon, pinarating niya kay Esther. And then Esther communicated with Ahasuerus. Binouch niya yung pangalan niya na may saksi, may whistleblower, na ganyan-ganyan. Kaya nahuli itong yung dalawang tao na gusto pumatay kay Ahasuerus.
Ahasuerus. Kaya, yun, mahalagang point doon sa Bible. Kasi later on, sinulat din sa Book of Chronicles ng Persia, and later on, naging beneficial kay Mordecai. Pero, syempre, may tao kasi magaling pa rin talaga. Kahit naman unbeliever, may taong magaling. Yeah. Etong si Haman ay paborito din naman ni Ahasuerus kasi magaling na katiwala si Haman. So, kaya, ito naman ang problema. Kaya nung hiniluklok sa mataas na posisyon si Haman, at ang tao nagbabago din sa kanya, pag-focus na kondisyon ng lahat, lumuluhod sa kanya, lumuyuko. Except for Mordecai. Siyempre, pag may mga sip-sip na tao, di ba, sabihin sa'yo, oh, bakit yan, ano? Yan yung mga taga-sulsol. Yeah. Etong mga to, sinusunod si Haman, bakit yung isang yan di lumulod sa'yo? Sino ba yun? Ayan. Sabihin naman nitong mga tao, alam mo, isa siyang Hudyo. Ayan. Galit na galit nga ang mga Agagites ng mga Jews. So, dahil yan kay Saul. Si Saul yan. Yeah. So, nangyari, si Mordecai ay hindi lulod. Tapos sabi niya, bakit ka lumulod sa akin? Sabi ni Haman. Sabi naman ni Mordecai, bakit ka lulod sa'yo? Who you? Sabi ni Mordecai. So, feeling disrespected si Haman. Kaya, ayan, nagpa-plot din siya ng darating ang oras, uubusin ko yung lahi niya. Okay, so tumiming siya, si Haman, lumapit kay Ahasuerus. Nasabi niya kay Ahasuerus, may mga tao sa nasasakupan mo na sumusuway sa utos mo at gusto nilang mabagsakin ang kaharian mo. Anong dapat gawin sa kanila? Sabi ni Ahasuerus, ano dapat gawin? You tell me. Sabi niya, ni Ahasuerus. Sabi niya, maganda dito, patayin natin silang lahat para maubos sila at hindi magsimula yung revolt sa kingdom mo. Ang ginawa ni Haman, ni Ahasuerus, tinignan niya yung singsing niya, eto, nasa iyo ang singsing. Ibig sabihin, yun yung stop of the king, na whatever iutos mo, whatever commandment you make, whatever law you make, pag tinatakan mo niyan, as if ako yung nag-utos. At walang kayang mali niya. So, nagkaroon ng kapangyarihan si Haman. Again, tiwala nga kasi dito si Ahasuerus. Okay, so ang ginawang kautosan ni Haman is, sa darating na panahon, sa Nisan, it would be Nisan 14 or Purim. And sa kada saan natin nanapin? Adar yun. 14th day of Adar. Adar 14. December 14. And Adar 14. So, yun nanap. Mas nanap ko sa dulo. Kasi nandun yung celebration. Okay. Adar 14. Ibig sabihin kasi may ilang buwan pa yung paghahandaan kasi Nisan pa lang nakaupo si Esther. So, Adar 14, lahat ng Jews sa nasasakupan ni Ahasuerus, papatayin nila. At lahat ng samsam is dadalhin sa king treasury of the king, and yet lahat ng nakapatay may sweldo. Bili mo, diba? Parang naglagay ng bounty sa lahat ng mga Hudyo. So, bibigyan ng lump sum lahat ng mga kapatay. So, syempre, lahat ng mga nagamit ng order, di ba? So, may papatayin nila na walang binabaling batas ang mga tao na yan para patayin yung mga Hudyo. Okay? So, nung narinig to ni Mordecai, kasi yung kautosan na yun, pinanslate into all the languages of nasasakupan ni Ahasuerus. So, nalaman ni Mordecai, at yun yung binasa natin kanina, si Mordecai pupunta sa gate ulit ng king, nakasakalot, tapos umiyak, nag-fasting. So, etong si Esther, walang kaalam-alam. Diba? So, siya yung nasa loob, pero wala siyang kaalam-alam sa nangyari. So, nakita niya lang na, bakit ganyan si Insan? Hindi ko alam kung tawag na kay Mordecai kung
Pero parang pangalan lang tawag niya. Sige, Mordecai na lang. So, tinawag niya nakita niya pa, si Mordecai, nag-fasting, nagsasaklot, anong nangyari? So, sinubuhan niya pinandamit, ayaw, diba? So, kasi nga may pinagdaanan si Mordecai. At sa lahat na nakatanggap ng kautusan ni Haman ay nagka-fasting, nag-wailing, sabi doon, umiyak, at nag-weeping. Ayan, tapos nagka-fasting niya. So, anong nangyari? Sabi ni Mordecai kay Esther, wala ka bang gagawin kahit ano sa kapalaran natin mga Hudyo? Sabi naman ni Esther, syempre, si Esther sabi niya, alam mo ang kautusan. Sabi ni Mordecai, pumunta ka sa hari, kausapin mo siya, makiusap ka. Dahil dun sa kautusan. Ang problema, may batas ang hari na hindi ka pwede pumasok sa inner court niya hanggat hindi ka i-invite. Pag pumasok ka na uninvited at pwede ka papatayin ka. Liban na ibigay o iabot sa'yo ng hari yung golden scepter. Yung tungkod niya. So, iabot sa'yo, abutin mo, ibig sabihin, okay ka pumasok dun sa inner court. Pero pag hindi niya inabot sa yung tungkod na yan, papatayin ka ng mga guards on the spot. So, syempre, batas yun kahit saan. I mean, ni Ahasuerus at sinusunod yun. Ngayon, sabi ni Esther, hindi ko pwedeng gawin yun. Kasi hindi ako pinatawag, 30 days na hindi pinapatawag ng hari. So, sabi naman ni Mordecai, ano gusto mo? Sabi niya ganun, akala mo ba makakaligtas ka? Kasi kami, yung mga nasa ibang bayan, pwedeng tumakas na lang. Pero ikaw, akala mo ba makakaligtas ka? Pero totoo nun, oo, makakaligtas si Esther. Tama? Kasi hindi naman niya pinakilalang Hudyo siya. So, parang sasabi ng Mordecai, huwag mo iligtas sa sarili mo lang. Diba? Iligtas mo kami. So, doon papasok na yung pinag-usapan na yung selfless prayer. Ano sabi dito ni Esther? O sige, ganito na lang. Mag-fasting kayo. Diba? Manalangin kayo. 3 days, 3 nights, walang pagkain, walang inumin. Tama? Sabi dyan, and then Esther, go gather together all the Jews that are present in Shushan, fast ye for me, and neither cash, eat, nor drink 3 days, night, or day. Tignan nyo, si Esther magpa-fasting 3 days, 3 nights. Para kanino? Para sa kanya. Tama ba? At yung mga tao magpa-fasting din para sa kanya. Bakit? Dahil papasok siya sa danger zone. Kaya, papasok siya sa bagay na nakataya yung buhay niya. Tama? Pero, paano naging selfless prayer yun, Brad? Kung papanalangin ni Esther sa sarili niya. Kasi yung goal niya dito, hindi para sa kanya. Tama? Mananalangin siya dahil may gusto siyang hingin sa Diyos at para sa ibang tao. At yun yung kailangan natin sa gabi ito, kapatid. Yung manalangin ka na hindi lang para sa iyo. Diba? Humingi ka sa Diyos na hindi lang para sa iyo. Kaya nga ito tinatawag na prayer meeting. Anong bagay ang hihilingin mo sa Diyos na hindi lang ikaw? Diba? Ikaw, ligtas na paniman mo sa buhay. Kontento ka na ba na ikaw nakapasok ng simbahan, mahapal mo sa buhay? Hindi pa. Is that your request sa gabi ito? Na ikaw hiniling sa Diyos, Lord, kaya po ka ng ganito, gagawin mo ka ng ganito, lahat bibigay sa'yo. Pero paano mo mahal mo sa buhay? Diba? Pinagpe-pray mo ba sila? That's a selfless prayer. Naging prayer request mo yan. Kasi, sa totoo lang, bihira na din ako makalilig ng prayer request na sinasama yung mahal sa buhay, hindi pa nakatanggap sa Panginoon. Parang dati kasi, kailan lagi laman yung mga prayer request dito. Kung na-observe nyo, yung mga medyo matagal na dito, parang like, sama niyo po sa panalangin yung nanay ko, sama niyo po sa panalangin yung kapatid ko, sama niyo po sa panalangin ng matanggap, sa Panginoon. Pero yun, wala na. Hindi ko na masyadong narinig. Hindi lang dito sa Fort, hindi ko lang sinasabi na sa Fort. Pero kahit sa ibang churches, parang nawala na yung ganong prayer requests. Ang tanong, are we selfless enough to sing na parang wala na ganong nalangin? Diba?
ang narinig ko ng panalangin sa iba yung kagalingan ng ibang tao. Oo, kasi sila may sakit. Di ba? Pero paano yung kaluluwa? Di ba? So, isipin niyo yan. Are you praying selflessly? Or are you always praying for yourself? Tuwing umaga, pag-isip mo, di ba? Pinanalangin mo ba yung mga taong nakagawa sa iyo ng mabuti? With or without salvation? Ibig sabihin, nakatanggap o hindi nakatanggap sa Diyos, sinasama mo sa prayer. Ganun ba yung panalangin mo lagi? How important a selfless prayer is? So, ano nangyari? Ito ay nanalangin si Esther at yung mga tao na fasting 3 days, 3 nights, and tingnan nyo yung nangyari. Kinabukasan, it came to pass on the 3rd day that Esther put on her royal apparel and stood in the inner court of the king's house, over against the king's house, and the king sat upon his royal throne in the royal house, over against the gate of the house. And it was so when the king saw Esther, the queen. Ayan, nung pumasok na si Esther doon sa court, that she obtained. Ito yung masarap kasi pakinggan eh. Obtained favor in his sight. Tingnan nyo ha, nag-fasting yan. Ano yung sila nag-fasting? Isang araw na nag-fasting, mamukha natin, parang lungkot na lungkot na. Mamukha natin, parang talagang gutom na gutom. Fasting lang yan, kain lang yun na wala doon, uminom pa ng tubig. Ito, 3 days, 3 nights. Diba? Ano yung tsura nung nag-fasting ng 3 days, 3 nights? Diba? Yung iba nga, hindi lang makain ng isang meal a day, mayroon na yung ulo eh. Hindi lang nakapagkain ng isang araw, hindi man na makausap eh. Diba? Paano ba kaya yung isang to na, at si Esther na 3 days, 3 nights, so sa harap sa hari, pero, tingnan nyo yung appearance niya, talagang nagustuhan pa ni Ahasuerus. Paano pa kaya tayo kapatid kapag nagkaroon tayo ng selfless prayer? Diba? Kayo, alam niyo yan, na nakikita niyo yan minsan, or na na-experience niyo minsan, humihiling ka sa isang tao para sa ibang tao. Diba? Nasa tanay ka, ikaw, anong kailangan mo? Di ba parang nakatouch yung gano'n na sila mismo yung nagpusa na, ikaw, ano kailangan mo? Lahat ng sinabi mo, para sa iba, ikaw, ano kailangan mo? Di ba parang napakasarap pakinggan sa Diyos na tatanungin ka niya mamaya, ikaw, lahat ng panalangin mo para sa ibang tao, ikaw, anong kailangan mo? Di ba? Lord, bahala ka na. Di ba? So, pakikita mo, ito kasi, turong Bible school, pero nung bata pa ako, laging ganyan din po sabi ng teacher namin na devoted din, na kapag inuna mo daw sa panalangin ng ibang tao at hinilim yung sarili mo, mas uunahin ang Diyos yung pangangailangan. And I find it proven. Hindi ka hindi ka naging poker na, ay, siguro na yun iba, kasi para wala na ako. Hindi ka doon. You have that sincere heart. You have that selflessness na talagang inuuna mo yung iba because, Lord, kailangan nila to. Kumbaga, Lord, unahin mo na sila. Saan na ako, Lord? Kaya ko pa naman kung kumain, nakakain pa naman po 3 beses sa araw. Diba? Bakit niyo pauna sa Lord na, Lord, iligtas mo muna yung mama ko, iligtas mo muna yung papa ko, iligtas mo muna yung mga kapatid ko. Saka mo na ako tubayan sa exam ko. Tama ba? Bakit hindi natin nauna yung ibang tao over us? Na Lord, sila na muna yung tignan mo, Lord, bago ako. Pero ang makikita kasi ng Panginoon sa'yo, yung sincerong puso. Na Lord, yung pangailangan ko, kaya ko pang magtiis, Lord. Wag muna ako. Nagawa niya na ba yun sa panalangin? O gusto niya laging kayo yung una ng Panginoon? Mahirap na bagay yun. Pero if you have that selflessness, diba? If you have that pure hearts, anong nangyari dito? Tignan nyo.
And it came to pass on the third day, and it was so too, when the king saw Esther, the queen, standing in the court, that she obtained favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. Inabot ng Diyos. Ikaw din, kapag lumapit ka sa Diyos in a selfless manner, abutin ka ng Panginoon. Because the favor is in you. At ano nangyari? So Esther drew near and touched the top of the scepter. And then said the king unto her, di ba? Pag naka-obtain ka ng favor sa Diyos, pag nakuha mo yung, yung kalooban ng Panginoon, natuwa sa iyo ang Panginoon, kasi naging selfless ka, ang tatanong niya sa iyo, what will thou, Queen Esther, and what is thy request? Tatanungin ka ng Panginoon, what is thy request? Diba? Napakasarap. Diba yung pinag-usapan natin last Sunday? Anong gusto mong gawin ko sa'yo? Gagawin ko. I will do all of you ask of me. Bakit? Your jewel in my hands. Nakita nyo? Kapag ikaw talaga nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Diyos, tatanungin ka niya lagi, ano yung gusto mong gawin ko sa'yo? Ano yung kailangan mo? Gagawin ko. Sabi nito, even the half of my kingdom, it shall be given thee. Diba? Sabi, pero ang Diyos hindi lang kalahati. Sabi niya, lahat ng hingin mo, ibibigay ko sa'yo. All. Tama? Abide in me and my words abide in you. Ask what you will, and it shall be given done unto you. Yeah? Lahat ibibigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang kalahati. Provided na naging selfless tayo. But kala mo prayer meeting, pero parang may tusok sa sa puso. Kasi, alam mo yun, pananalangin na naman tayo. Hindi naman ito yung panalangin na, basta-basta lang. Diba? Malapit na yung panahon. Diba? Malapit na yung oras. Tuwan-tuwa ka, kampante ka na ikaw nakaupos sa simbahan. Pero paano yung iba? Nakita natin. Paano yung iba? Ikaw sincero na, oo, sincero ka na, pero the true heart of sincerity, makikita mo yung concern mo sa iba. Selfless. Diba? Kami, produkto kami ng selfless prayer. Amen. Produkto kami ng selfless prayer. Lagi ang pinapanalangin na, yun yung abutan ko talaga kasi na si Nanay Labig always nagpapaabot ng prayer request. Anong laman ng prayer request? Hindi kagalingan niya. Hindi kagalingan niya. Kundi maligtas yung pamilya mo. Kahit nung nabulag na siya, pinapasulat niya yun sa akin na isulat mo to, panalangin mo yung mga magulang mo, yung mga anak ko, pinapaisisan niya. So, papasa sa harapan, na siya na, mahina na yun. Hinanagpanig niya, pero never niya na-miss out yung ganyan. And that's why kapag mananalangin siya sa gabi, pag doon ka natulog sa kwarto niya, tagal niyang manalangin. Promise. Lulod siya doon sobrang tagal. Bukod pa yung kamakanta mo na kasi yun. Kakanta yun bago manalangin. So, ang haba ng kanta niya, tapos luluhod. Tagal luluhod. Matanda na yun, pero tagal luluhod. Anong panalangin niya? Selfless prayers. And it produces, again, obtain favor. And what is the request? Naniwala ako, tinupad ng Panginoon. Diba? So, ganoon din sa atin. Diba? Etong si Esther, nung nangyari ang bagay na yun, alam mo yun, imbes na umatay siya, imbes na umatay tayo, naka-obtain tayo, nakakuha tayo ng pabor sa paningin ng Diyos. Amen. Yan naman yung pangako na Hebrews chapter 10.
22. Sabi dyan, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Tayo lumapit sa Diyos, sabi dyan, na may dalisay na puso. Diba? True heart, hindi yung heart mo yung nagpapanggap lang na selfless. Kailangan true heart. If you're selfless, you're selfless. Alam mo yan sa sarili mo, na Lord, huwag muna ako. Diba? Iba kasi, sa pagkain, muna na kayo, pero pag naubusan na naman po, nagagalit. Kasi kung muna na kayo, diba? Pero, totoo niya, hindi naman talaga totoo yung gusto niya. Muna na kayo. Iba yung gano'n na nagpapakubaya talaga. Diba? Iba yung gano'ng tao na, hindi, sige kayo muna na kayo. Tapos, nung naubusan, hindi man lang ako tiniran. Yeah. So, hindi yung heart. Yeah? Nagpapakitang tao lang yun. Ganun din sa panalangin, hindi mo pwede sabihin na inuna mo yung iba sa panalangin. Inuna mo lang sinasabihin, pero sa totoo, alam mo yung puso. Yeah, kaya sasabi na, true heart. Sabi na, let us draw near with a true heart in full assurance of faith. Nakita nyo, paglalapit ka sa Diyos, ang requirement niya, true heart. Hindi lang ba sa true heart na may full assurance of faith. Ang hirap, di ba? Parang sobrang bigat nito. Full assurance. Ibig sabihin, sigurado ha. Full assurance. Tiyak na tiyak ka sa pananampalataya. Na, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Ayan. So, true heart na malinis yung puso. Ganyan, lalapit tayo sa Diyos sa gabing ito. Na hindi ka lalapit. Kasi minsan din may nananalangin, mabigat ng puso, di ba, may galit sa puso. Imbes na yung panalangin niya. Kunwari, kung panalangin niya, pagpalain yung kaaway niya, pero sa totoo, yung puso niya gusto madisgrasya yung nanakit sa kanya, gusto, Lord, gantihan mo yun. Kasi ganito ginawa niya sa akin. Hindi ganun. Diba? Kaya sasabi na dito, true heart, having our hearts sprinkled from an evil conscience. Wala kang evil conscience. Na Lord, lahat ng umapis sa akin, pagpalain mo sila. Kaya na ba yung gawin? Kaya ba yung gawin? Na lahat ng umaapis sa'yo, lahat ng maniniya sa'yo, lahat ng sa'yo masama, kaya mo may panalangin na Lord, pagpalain mo sila. Mas madaling pa na, Lord, bahala ka na sa kanila. Di ba? Ayan, parang Lord, pero alam ko sa puso mo na, Lord, bahala ka na dyan. Ano pa nagagawin dyan? Tinawag pang assassin ng Panginoon. Di ba? Pero, kung talagang bali sa puso mo at wala kang evil conscience, kaya mo silang panalangin na, Lord, kawakan mo sila. Tama? Kaya ba? Malalaman mo naman yan kapag may nangyari mo sa yan, nakama Ba't ka natutuwa? Yeah? Dapat naawa ka sa akin. Yan, doon yung mapuproduce di ba? Sabi dun sa Psalms, huwag kang matuwa kapag ang kaaway mo daw ay namahal. Baka makita ng Diyos na mahalakak ka. Ayan, maawa siya sa kaaway. At ibangon. So, alam mo yan, para tuloy-tuloy yung kaaway mo magsa, maawa ka sa kanila. Hirap, no? So, again, magagawa mo yan kapag may totoong puso. Save sa katabi mo, dapat may totoong puso. True hearts. Yeah. James chapter 4, huli kong pamasahin. Verse 8. To then, sabi dyan, draw nigh to God and He will draw nigh to you. And lumapit ka sa Panginoon, lumapit ka sa Diyos, at siya ay lalapit sa iyo. Tama ba? Paano ka lalapit? Sabi dyan, cleanse your hands, ye sinners. Purify your hearts, ye double-minded. Ayan. So again, para kasi maging selfless sa gabing ito, para ka maging hindi pa kasarili, kailangan mong linisin yung puso. Tama? Again, mahirap maging selfless. Mahirap maging selfless. Ha? May mga tao na mapagbigay, pero totoo, ang binibigay nila, yung tira-tira. Tama? Nagtira na yan, marami na yung nakabig. Totoo niyan, marami na silang naitabi.
Diba? So, akala mo lang pagbigay, pero hindi yan pagbigay. Sa puso niya, sa isip niya. Diba? Election na lang. Tulad ngayon, election. Maraming pagbigay. Sabi ni Mang Baby na kandidato na nagbibigay. Siyempre, election. Tama? Hindi malinis yung intention. Pero tayo, kaya mong bigay kahit hindi ka tumatakbong kandidato. Amen ba? Amen ba? Kaya mong magpalugaw sa kapitbahay mo. Kaya hindi ka kandidato. Tama ba? Tama ba? Tama. Kasi, malinis sa puso mo eh. Hindi ka nagpapanggap lang. Walang pagkapanggap. Ano sabi dyan? Cleanse your hearts, purify your hearts, ye double-minded, be afflicted and mourn and weep. Diba? Yan yung dapat natin ginagawa na hindi lang ito masaya. Tapos, alam mo yun, akala mo okay na lahat. Kahit masaya tayo, kahit pinagpapaalahan ng Panginoon, tingnan mo yung paligid mo. Marami tayong dapat ipanalangin. Ang masakit dito, ang tingin mo lang yung sarili mo, ikaw yung api. Tama? Kaya, ang nangyayari, ang lagi naman ng prayer mo, ikaw. Hindi ka na selfless. Self-centered ka. Diba? Hindi ka selfless. Self-centered ka na. That is more than selfish. So, wala. Mas mahirap kausap o mas mahirap kasama ang self-centered na tao kaysa sa selfish. Selfish, kapag nakumilom niyan, dalawa na kayo. Hakian ka na niya. Hindi na siya ganun ka-selfish. Pero ang self-centered, ang focus niya lagi sa sarili. Tama ba? Tama ba? Siya na yung na-api, feeling niya siya pa rin yung... Siya na yung na-api, feeling niya siya pa rin yung na-api. Bakit? Self-centered. Hindi niya titignan yung pagkukulang ng ibang tao. Hindi niya titignan yung kakapos ng ibang tao. Lagi niya titignan, siya lagi yung kawawa, siya lagi yung, ano ba yan, kailangan ng sympathy. Diba? Pero, kapag selfless ka kasi, ano ba yan, kahit may pinagdaanan ka, kaya mo pa rin alalayan ng ibang tao. Because you're selfless. Diba? Tama ba? Tama ba? Sabi dyan, be afflicted and mourn and weep. Let your laughter turn to mourning and your joy to heaviness. Yan yung dapat na. Hindi naman sa malulungkot ka. Ang sasabi dito ng Panginoon is matuto tayong pakiramay para sa iyo. Tama? Ikaw maraming achievement. Okay yan. Tama yan. Magaling yan. Kasi pinagpalahan ng Panginoon. Pero, dapat tingnan mo yung iba. Diba? Ang panayay mo si Lord, makapasa ako, Lord, makapasa ako. Paano yung iba? Pinalalangin mo yung iba. Diba? Sinama ba sa prayer yung iba? Ikaw lang lagi. Tama ba? Tignan nyo kaya kadugtong nito yun. Humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Part of selfless prayer is being humble. You cannot have a selfless prayer without humbleness. So sa gabing ito, kailangan natin ibaba yung sarili natin. Kaya imagine Esther, pwede naman sabihin kay Mordecai, ako nilang maliligtas, hindi na kayo. Pwede siyang, alam mo yun, pwede niyang tanggihan yung mahirap na bagay niya. Pero ano nangyari? Kaya yung sinabi niya, if I perish, I perish. Hindi yan yung bahala na. Ang sinasabi niya dito, sasakripisyo mo yung sarili ko. Oo, nanampalataya siya na tutuparin ng Panginoon yung prayer and fasting lang. Pero kung hindi, hindi. Diba? So, ganun din yung pananampalataya ng three Hebrew men. Diba? Kung hindi kami ligtas ng Panginoon, hindi pa rin kami luluhod. Buo yung loob nila. Ganun din si Esther. Ganun siya ka-selfless. Kaya tinawag siyang selfless prayer because alam niya sa sarili niya kung pagdusa siya, kung mamatay siya, mamatay siya. Wala akong pakialam. Sabi ni Esther. Sa gabing ito, kaya mo magkaroon ng selfless
prayer. Sa gabi ito, gaano mo kayang ipanalangin yung ibang tao? Yeah? Kung may selfless prayer tayo, hindi sapat ang 10 minuto. Hindi sapat ang 15 minuto for a selfless prayer. You can always have them. Sa masarap manalangin kapag nandun ka sa selfless prayer. Basta true yung intention mo. Na Lord, unahin mo na sila, Lord. Mas kailangan nila ikaw kesa sa akin. Hindi mo naman sa hindi kailangan ng Panginoon. Masasabi natin dito, higit na kailangan ng Diyos sila. I mean, higit na kailangan din ng Diyos. Diba? So, how selfless prayer yung nagagawa mo araw-araw? O puro ikaw lang yung pinapanalangin? Basta ako nag-pray ako lagi, nag-pray ako araw-araw, pagkagising sa umaga, tama yun. Pero what's the content of your prayer? Pinagmalaki mo lang na nagdadasal ka. Pero anong laman ng prayer? Diba? So baka nawawala sa atin yung ganong evaluation sa sarili natin. Nasaan yung malinis ng puso? Kaya nananalangin ka, pero pinagmamalaki mo. Diba? So sa gabi ito, sana yan ay matandaan natin sa pag-load natin. Mamaya, ito yung mga prayer request. May tatlong prayer request dito inabot sa harapan. Busahin ko, tandaan nyo para kasama nyo sa panalangin. Sabi nito, pakisama po sa panalangin, pagbiyahe ni Papa at Mama pabalik sa Manila. Sa Thursday, ang Diyos ang magbigay ng kalakasan at provide ng mga pangailangan. So, prayer request ni Sir Hannah. So, si Pastor at si Sir Aida ay magbalik dito sa Manila sa bukas. Simula bukas, hapon. So, sama natin sa panalangin na ang Diyos ang magbigay kalakasan, mag-ingat sa kanilang daan dahil nakita niya naman na diba, usok ko yung mga aksidente sa daan. Yeah. So, nakatayo ka lang, bigla ka babanggain. Yeah. So, nakaupo ka lang, bigla kang, alam mo yun. So, di mo alam kung kailan matatapos yung buhay mo. Yeah. So, ganun talaga. Pero, ang Diyos na mag-ingat, di ba? So, ang panalangin dyan, na ingatan ng Diyos yung dadaanan, mga kasama, mga kasalubong, kahit yung driver. Huwag mo lang pag-drive yung Diyos, pero yung driver na ingatan lang. Kasi ikaw yung mag-drive, huwag mo yung Diyos. Diba? Yung Diyos yung bumabay doon sa driver. Yeah. Huwag mo nang pahawakin ng manubela yung Diyos. Yeah. Kasi, pag humawak sa doon, wala na. Paano kami? Yeah. So, ayun lang yun. Parang, tamang panalangin kasi, yung sinasabi ko. Na, maganda pa kanyang Lord, ikaw humawak ng manubela. Paano kami? Yeah. So, Lord, gabayan ng driver na ikaw maggabay sa driver. So, Ganon yung tamang panalangin, di ba? At may smooth yung, huwag naman sobrang bilis yung daan. Pero, ang Diyos yung talaga mag-ingat sa kanyang pagkain. So, yan, sa natin dahil parating na yung election, so, sabi niya sa panalangin election na parating, di ba? Although we're not politically involved dun sa mga political events na yan. Pero, syempre, nag-matter pa rin sa atin kung ano yung nangyari. Okay, so, sabi sa panalangin na gabayan tayo ng mga sa pagboto. Baka naman may boto kayo hindi karapat-dapat, diba? So, alam niyo na yan, yung rules and regulations in voting. Diba? So, hindi na kailangan paalala. Diba? Hindi po ang tinabotin ka sa libo, mabait mo yan. Diba? So, doon tayo sa tamang iboboto. Diba? So, yan, kahit sila ipanalangin natin. So, ito rin, sama nyo sa panalangin ang pagkakit ng kalawang talakahan dahil dito ay nahirapan ng lumakan. Ito kalawnawa ng Diyos ang kagalingan. So, prayer request ni Sir Grace. Yan, so, nananakit yung kalawang talampakan. So, sama natin sa panalangin ng Diyos ang bigagalingan sa bagay na yan. So, mayroon naman talaga, kahit ako minsan nasa ko yung sumasakit talaga yung talampakan. Just the right shoes. Tapos lakad, di ba? Kasi medyo mahaba yung lakad nila galing office dun sa sakayan. So, talagang
nakapagod. Tapos pag-uwi mo ng bahay, mababasa yung paa mo. Lalo na ngayon, tag-ulan. Diba? Buong araw nasa pisina, nakasapatos, paglabas mo, mababasa. So, yun, sakit talaga sa bayan. Yeah. So, sama niyo sa manalangin. Sama niyo sa manalangin, yun prayer request ni Sir Grace. Ano naman? Prayer request ni Sir Ruth. Sama niyo sa manalangin, sa mga papas ng trabaho. Sama niyo din si Papa na ingatan siya sa pag-uwi sa Sabado. So, yan, ingatan siya sa pag-uwi sa Sabado. So, yan yung mga prayer request na sa harapan. At kung wala na kayong prayer request, ito yung mga panalangin na itutulog natin. Ngayon din, sama niyo sa panalangin patuloy, niyo sama sa panalangin lahat na mga mahal sa buhay na hindi nyo pa kasama sa pananampahan. So, mahalaga yan na isama sa panalangin. Dahil hindi masarap or hindi masaya na ikaw lang yung nandito. Oo, ligtas ka. Pero, diba, higit na masarap na maglingkod sa Diyos na kasama yung pamilya. Diba? So, isama niya sa panalangin. Kasi habang may panahon pa, habang bukas pa yung grace period, na Lord, kung paano akong binayahan ko. Diba? So, yan, sama niya sa panalangin. And mga pangailangan nyo, kung yung palimutan na, Lord, ikaw, tupad sa mga pangailangan. So, lahat tayo ay luluhod at panalangin sa Diyos.
Nagkabal sa mga. Bayatan ng Panginoon sa gabi ito. Sinasama kayo, pwede mo Panginoon. Worship Him. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Kay buti-buti mo. Kay buti-buti mo, Panginoon, Sa lahat ng oras, sa bawat araw, bawat araw, kay laging tapat, kay laging tapat kong magmahal. iyong kaawaan, Ang iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. pinupuri siya sa pagkita, Sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. tunay nga ikay, Walang matunan, tunay nga ikay, di nagbabago. Worship Him. Sige. Kay buti-buti mo, Panginoon. Buti-buti mo, Panginoon, Salamatan mo siya sa gabing ito, the Lord. Napakabuti mo sa akin. Sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat. kay laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawaan ay magbawat ng Kaawaan ay magpawalang hanggan. pinupuri sinasamba kita. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos Sa last night in church. Sige, with all our hearts, pinupuri. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos sa Panginoon. Tunay nga ikay walang katulad. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Salamat sa Panginoon sa tunay na tuturo sa atin. Yes, sa ating kapatid, Brother Rich, tayo po'y wala ko na sa tuloy bahagi natin gawain na tubig kaloob. Gawin natin so we give thanks.
na nagkalagot ako, Brother LG. Thank you for ilang Diyos na kandilan sa lahat ng bagay. Ito, Panginoon, ay may pamasalamat. Ngayong gabi, Lord Jesus, sa matagumpay na gawain ay pinagbalot sa aming Panginoon. Salamat, Lord Jesus, sa salita, Panginoon, na muling nagpaalala sa aming Panginoon. Kung hindi para manalangin na sa aming sarili lamang, hindi para sa ibang Panginoon, Lord Jesus. Tupalain ng Panginoon ang mga nakinig na yung salita, Panginoon. Tupalain na rin, Panginoon, ang ginamit yun ng dalawin ng pagpapala. Lord, yes, sa everyone, Father, maging sa gumaganap ng ganitong buhay ng buhay, maging sa mga nanonood sa live, Panginoon, na gusto rin nilang maglingkod kasama namin, maging sa mga dahilanan na ikaw naman ang Panginoon, Blessed Father, Lord Jesus. Dalangin namin, Panginoon, na ang aming panalangin ay umabot sa luglukan ng awang, Panginoon. At alam namin, Lord Jesus, na hindi nyo ito hinayaan na maharangan ng Panginoon, Lord Jesus. Lord, dalangin din namin, Panginoon, ang mga kaloob na ito, Panginoon, ibinigay yung mga anak, Panginoon, na magamit, Panginoon, Lord Jesus, sa kinalagaan ng Panginoon na yung salita, Lord Jesus. Walain ng Panginoon at bigay, Panginoon. Dalangin din namin na sa aming pag-uwi ngayong gabi, Panginoon, na iyo kami ingatan, Lord Jesus. Hanggang sa kinabukasan, Panginoon, kami gaganap muli ng ginagawa namin, Panginoon, na patuloy na kami ingatan, Lord Jesus. Dala-dala namin ng iyong salita, Panginoon. At makita nila, Panginoon, ang aming Diyos na pinaglilingkuran ay tapat at tunay at totoo, Panginoon, Lord. Lord, sumayin, Lord, lahat ng pakulit mo salamat sa dakilig pong pangalan, sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Cristo ng aming Diyos at tagapagligtas. Amen. God bless you, Brother LG. God bless, brother and sister. Tapos po ating luwain mo lang kumain about sa abang inawag natin sa Oh, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Love is something of God. So God into